Yun mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman nating pag-uusapan mga ka-best friend. Kasi maraming mga nagtatanong sa atin patungkol dito. So syempre unang-una guys, click naman po ng subscribe button. Click nyo po yung subscribe, click nyo po yung bell, at click nyo po yung all, no? Yan, pag-uusapan natin ngayon mga ka-best friend itong mga kadalasan tanong sa atin patungkol dito sa trike na to. Maraming nagtatanong sa atin kung ang trike na ito ay worth it pa ba sa ngayon, worth pa ba ngayong 2025. So maraming nagtatanong sa atin kasi nga maraming nagsisilabasan ng mga trike na katulad na ito. Yung mga ibang company ng mga motor naglabas na rin ng mga trike katulad na ito. So ito ba, itong trike na to ay worth it pa ba ngayong 2025? At yun mga ka-best friend, sasagutin natin yung mga ka-best friend yung ganyang katanungan. So marami tayong pag-uusapan patungkol dito. So ano ba yung gusto nyo sa ganitong trike? Marami kasing purpose kung ba't gusto nyo kumuha nito. Hindi lang pangbiyahe, hindi lang kung ano-ano pa. Syempre ang Rusi, Chariot ay maraming may tutulong sa atin. Kumbaga marami siyang purpose, no? Una, ano ba talaga yung purpose nyo? Ba't yung kuha kayo nito? Kung pang service lang mga ka-best friend, number one, kung pang service lang ay syempre ang kailangan nyo ay passenger type. Talaga namang worth it ito dahil nga sa design na talagang pwedeng panghakutan at pwedeng pang pasahero. Ayun mga ka-best friend. And then syempre the next natin dyan ay yung kanyang body design. Yung body design niya, ito kasi malapad siya. Yan, malapad dito sa loob mga ka-best friend, kaya pwede itong pang passenger, pwedeng pang kargahan, at pwede rin talagang pang negosyo mga ka-best friend. So kadalasan maraming kumukuha nito dahil ginagawa nilang rolling store, ginagawang basta mga tindahan na katulad ng tindahan ng quick, tindahan ng mga ukay-ukay at iba pang mga business purposes, no? So kadalasan sa mga nakikita nating may mga ganitong trike mga ka-best friend ay ino-open dito. Yan. So tinatabas nila to dito sa gilid. Nilagyan nila ng plain sheet. Ino-open nila yan mga ka-best friend para maging mas madali yung kumbaga parang minumodify nila para mas madali yung paglalabas ng product. Kunyari rolling store. Mas madali ang paglabas pagka open dito sa gilid. Yung parang may bintana lang. No? So yun. Ang tanong kung worth it pa ba ito? Siyempre mga ka-best friend, worth it na worth it po talaga. Ang monthly po nito sa ngayon ay nasa 4,400 and then magda-down ka lang ng 10,000 or 15,000. Yun po yung depende po sa budget ninyo sa down payment. At doon naman po i-base, ililess po yung laki ng down payment. Ililess po doon kaya magiging magle-less din po yung yung monthly nyo. So yun. At dito naman sa trike kasi na to, ang kagandahan dito ay naka-carburetor siya. Yan, hindi po ito FI. Carburetor siya at maliban doon napakatipid po ng carburetor niya. Ang engine po nito ay 175cc. Yan. Big engine po ito. 175cc. Pero kaya nga po kinakaya niya ang kanyang body, sa laki ng body niya kinakaya, at maliban sa body niya, sa load niya ay kinakaya dahil po sa kanyang disenyo ng drive, no? Dito kasi sa gilid meron itong ito yung kanyang atras abante. Yan, naka-connect din dito sa kanyang propeller. At naka-connect din doon sa kanyang high and low at pupunta doon sa kanyang differential. Kaya kinakaya niya, meron po siyang tinatawag na high and low. Ayan po, yung high and low niya na differential. No? So yung design ng kanyang makina, naka-low speed po ito. Yung design niya, kaya kahit gaano ka bigat, kinakaya po niya. At maliban doon, ang kagandahan nito, meron din siyang tinatawag na high and low gear. Ito yung high and low niya. Yan, pagka sobrang tarik, ahonin, yan, ibababa po ito para kayang-kaya po ng trike, para hindi siya mahirapan pagdating sa ahonin, no, mga best friend.
So pagka bibili ka rin ng ganitong unit, wala po ito ha. Baka expected nyo merong ganito. Shade cover, wala po yan. So dito lang po yan. Itong frame na yan. So wala rin po yung bakal na yan. Fully na lang po pinalagay ito. O fully na lang yan. Pati itong cover. No? So pag bibili kayo ng trike, open po yung gilid ha. Wala pong cover yan sa gilid. O naka-open po yan mga ka-best friend. And syempre, pagka tawag nito, pagka nakabili na kayo, lagyan nyo na lang ng silicone sealant dito sa gilid. Ayan. At dito sa kanyang windshield gilid, yan. Kasi napasok yung tubig dun sa loob, gawa ng merong malaking kawang dito. So ang technique dyan, lalagyan nyo dito ng silicone sealant. Mura lang naman, nasa $2.99. Kayo na lang maglagay, punas nyo na lang dito yung sealant. Yan. Pati sa gilid ng itong rubber, yan, lagyan nyo yan para hindi pumasok yung tubig dito sa frame at hindi kalawangin. So ito, nilagyan ko na kaya wala nang kalawang sa loob. Yun lang yung technique dito mga ka-best friend. No? So, itong sa akin, passenger type to. Yan o, naka-passenger type yan. Kaya talagang pang-pasahero ito, naka-design sa pang-pasahero at camping type, camper trike. Yan mga ka-best friend. Ito naman yung panel. No? Sa panel, ito po yung panel ng old model. No, sa mga old model katulad nito, ay nandito yung kanyang speedometer, analog. Analog yan din, analog din yung kanyang tawag nito, kalimutan ko na. Odo. Tsaka yung speedometer naka-analog yan. Then syempre ito sa kabilang side ng kanya, design niya, ganito lang rosy, nakalagay din neutral. So sa mga ano niya, dito sa mga switches niya, wala namang pinagkaiba ito dun sa mga new model. Same lang din naman. Katulad yan, kukuha ka ngayon ng Chariot. Dito yung pinagkaiba. Sa mga latest design nila, dito yung pinagkaiba. And then dito sa gilid. Yan. Pero yung mga switches niya, katulad na ito, yan, mga ilaw niya. Same lang po sa bago. Yan, wala pong pinagkaiba yan yung mga switches niya. Ito lang yung pinagkaiba yung panel, odometer, and yung cover dito sa baba. Yan lang yung pinagkaiba sa new model o latest model ng Rossi Chariot. Sa makina, parehas lang naman yan. Makina, carburetor. So maraming nagtatanong sa akin kung ano ba yung spark plug natin, anong ginamit natin dyan guys. Ang spark plug natin nilagay dyan ay sa Rossi. So doon ko talaga binili sa Rossi yan kasi yun ang stock nya. So yan po yung spark plug ng Rossi talaga. And itong kanyang carburetor ay pang 155 na Team X ang pwede dyan. Sa mga hindi pa nakakaalam ng oil maintenance nito mga ka-best friend, ang oil maintenance po nito ay makikita po natin dito sa itaas ng tangke. Dito pa po may sticker dyan na nakadikit. Yan, ito yung sticker ng oil maintenance. Kaya na lang po magbasa at sundin nyo na lang po kung ano yung nakasaad dito. At ignore nyo na lang to dito. Nakalagay dito na don't drive na wala kang helmet na sinusuot. So dito kasi parang mali lang inilagay dito. So ito kasi parang sinasabi niya na kailangan mo na mag-helmet bago ka sumakay dito. Yan, sundin lang yung oil maintenance doon. At para tumagal yung trike nyo. So, ito yung ilaw niya, papakita ko sa inyo guys, no? Sa mga kukuha ng Rossi Chariot, ganito pa yung ilaw niya. Dito yung switch niya, yung sa right side. On lang natin to. Bali dalawang click yan. Click, click, yan. Then mag-uuna yung ating headlight. Ayan yung headlight niya. Malakas din naman yan. Kahit 35 watts lang yan, pero napakalakas din naman. Yan. Okay, signal light natin. Yung signal light niya nandito sa left. Pagka pinihit mo papunta dito is right, dito naman sa left. Okay, try natin. Yan. Ganyan po yung signal light niya. Yan, ganyan po. So yung kulay dilaw na yon, dinagdag ko na lang yon para maging visible sa araw. Kasi medyo mahina yung signal light niya doon sa likod. Ayan. Yan naman yung left. Okay. Functional naman yan lahat. Yan.
So dinagdagan ko lang siya ng additional light signal light accessories kasi ganito kahina yung ilaw niya. Hindi kita pagka araw. Oh. Yung brake light niya malakas naman mga ka-best friend. Meron din yung hazard. Try natin yung hazard niya. Yun o. Yan po yung hazard niya. Visible sa araw yan. Yun, napakalakas ng hazard. Yan, ganyan po yung hazard niya. So, simula nung nakuha ko ito, hindi naman nagkaroon ng diferensya. So, ibig sabihin, matibay din naman yung mga wiring ng trike na to. Maliban sa wiring, matibay din yung mga ilaw na nilagay dito. So, ano pa yung mga switches dito? Horn nandito sa left side natin. Yan yung horn niya. Then, ito naman pass light. Ayan, pagka i-pass natin siya, yun o, umiilaw yung ating harap. Ito yung pass light niya. Ito naman choke. Yan. And dito, push start button. Ito kasi mga switch na lang to na dinagdag ko na to. Ito kasi sa additional ilaw to or pag light. Yan, try natin. Yun o, yan yung ilaw natin. Napakalakas yan pagkagabi. Pero hindi ko yan pinapagana pagka maliwanag naman. Doon lang sa madilim na area at syempre yung walang kasalubong. So yun. So, naglagay lang tayo dito ng mga insulator para hindi tayo mainitan. Tent na sticker para hindi rin tayo mainitan. At syempre itong ating tulda, pinagawa ko na ito mga ka-best friend. Hindi na ito yung original niya na tulda. So dati ang tulda nitong trike kulay green ang tulda nito. So nagpagawa ako kulay black na. Ito na. So bumagay din naman siya, gawa ng pula din naman yung side niya. And ngayon ata yung bagong labas na trike, black na rin yung kanyang luna. O yung tutuwagin ay tulda. Yan. So yung mga ka-best friend, yun lang yung may share ko sa inyo sa ating vlog ngayon. Gawa ng talagang maraming nagre-request na mga baguhan na gustong bumili ng ganitong klaseng unit ng Rossi. So pag ganito binili nyo, hindi po kayo magsisisi. Gawa ng maraming purpose, maraming pwede nating paggagamitan nito. Kaya nga lang talagang ingatan ninyo siya. Maliban sa pagmamaneho, ingatan nyo rin yung kanyang makina. So alagahan nyo lang sa langis, walang problema yan. Alagaan nyo lang yung kanyang gear oil. So mi-maintain nyo yung kanyang atras abante, 100 ml yon, high and low 350 ml yon, and differential na 900 ml to 1000 ml yun mga ka-best friend. And yung syempre una-una sa lahat, yung kanyang makina, alagaan ninyo sa oil na magandang klase na oil. Kasi itong ating makina ay made in China lang naman to, pero matibay din naman, basta alagaan lang sa langis. Ang langis na maganda dito gamitin ay yung sa Shell Advance na 10W40. Si 10W40 kasi ay tugma sa ating climate dito sa Pilipinas. Mainit ang panahon, kaya hindi siya mahirap i-start sa umaga. Maganda yung tunog ng makina kasi maganda yung pag-akyat, pag-circulate ng oil sa engine. Kasi pag ginamit natin yung 20W40, nasubukan ko dito, medyo hard start sa umaga, lalo na pag malamig yung panahon. Hard start siya, gawa ng syempre yung oil, pag sobrang lamig ng panahon, natutulog din yan. Kaya ang technique niyan guys, 10W40 ang gamitin niyo dito. Sigurado gumaganda yung under ng trike nyo. Ayan. Yan, sa mga gustong matuto, gustong malaman talaga yung tama, standard na pag-tune nitong kanyang carburetor guys. At tamang pagtuno nito ay 2.5 turn to 2.0 turn to 2.5 turn. Yan po yung tamang pagtuno nitong carburetor natin sa chariot natin. So sa iba kasi katulad ng makina ng Team X, iba dyan 2.0 lang yung pihit nila nitong fuel mixture. Kaya minsan ay siya,
mahirap siya i-start. Pero depende lang naman sa motor. Depende lang sa pakiramdam ninyo, sa performance, no? At sa reading ng spark plug. Ayan mga best friend, at meron naman kayo matutunan. Isa pa. So may nagtanong sa atin sa ating ito. Dito kasi yung kanyang fuel mixture screw dito sa ilalim ay nahulog. So nung nahulog nun, ayaw na umandar ng trike niya. So namamatay-matay, under siya pero namamatay-matay. So wala na kasing wala nang mixture dito. No. So pag wala nang mixture ay hindi po talaga i-steady yung under nun. And nabibili naman po sa Shopee itong screw dito. Ang fuel mix screw niya, nabibili sa Shopee, Lazada, basta pang Team X or pang ganito lang na carburetor. So picturean nyo lang to. I-picturean nyo din search nyo lang sa Google or sa Shopee, makikita nyo na yung screw niyan. Matic na yan mga ka-best friend. So yun lang mga ka-best friend ang aking masasabi sa inyo. 2025, sabi nila kung worth it pa ba? Ang sagot ay worth it ito. Dahil nga sa kanyang magandang disenyo ng body at maraming purpose itong trike na ito mga ka-best friend. So yun, basta alagaan nyo lang, walang problema yan. Alagaan nyo sa langis, tamang pagmamaneho lang dito. Okay, thank you and ingat kayo sa pagmamaneho mga ka-best friend. Sa mga bagong kukuha ng chariot, okay ito mga ka-best friend. Thank you for watching.